Hulyo at 30 taong 2020, araw nang lumutang sa publiko ang isa sa tinaguriang the most wanted criminal sa Pilipinas na nasa listahan ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Robin Eclio Jr. na kinilalang isang Supreme Master ng isang organisasyon na Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Si Robin Eclio Jr. ay naging isa sa pinaka-maimpluwensyang tao nang dahil sa di umano'y kabaitan nitong ipinapakita sa kanyang mismong pamumuno ng naturang samahan ng PBMA. Ngunit tila ba unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin nang pinasok na ni Eclio ang mundo ng politika. Nakaladkad ang pangalan nito sa samot-saring aligasyon ng korupsyon kung saan nahaharap pa nga ito sa patong-patong na kaso. Ngunit ang mas nakagigimbal ay nang naging pangunahing suspect si Eclio Jr. sa mismong pagpaslang sa kanyang asawa kung saan si Eclio rin ang utak sa isang nakakatindig balahibong massacre sa Cebu noong 2002. Bagay na dito na unti-unting bumaliktad ang mundo ni Eclio Jr. na mula sa pagiging parabang haring pamumuhay ay ngayon naging isa na sa pinakatinutugis-tugis ng batas. Ngunit ang tanong, paano nga ba napunta sa malaimpyernong landas ang isang kinilalang leader ng samahang nagtuturo ng magandang asal at gawa na nabansagan pa ngang the most wanted person sa Pilipinas? Bago pa man natin tatalakayin ang kwento sa buhay ni Robin Eclio Jr. ay aalamin na muna natin kung paano nga ba nagsimula at namayagpag ang pangalan ng mga Eclio at ang mismong pagkabuo nila ng organisasyong kanilang pinamumunuan na pinangalan ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA na tinatag at binuo ng mismong ama ni Robin Eclio Jr. na si Robin Eclio Sr. Si Robin Eclio Sr. ay ipinanganak noong December 9 taong 1934 sa isla ng Kabilan na sakop ng Dinagat Island. Si Eclio Sr. ay nagmula sa isang mahirap lamang na pamilya sa kanilang bayan kung saan ang ama nito ay isang albularyo o mas kilalang manggagamot. Ayon pa na sa edad na 11 ay sinimulan na ni Eclio Sr. ang kanyang ministerial work nang dahil sa umuno'y ipinagkaloob sa kanyang karunungan na di umano mapapantayan. Taglay umano ni Eclio Sr. sa murang edad ang kakayahang makapaggamot, paggawa ng himala at ang kakayahan niyang makausap ang iba't ibang uri ng spirito. Taong 1952 sa edad na 17 ay nagtungong Estados Unidos si Robin Eclio upang dumalo sa isang survey study tour kung saan mas lalo pa niyang napalawak ang kanyang mismong kaalaman. Taong 1953 nang bumalik si Eclio Sr. sa Pilipinas at kalaunay taong 1955 pinakasalan nito ang nagngangalang Glenda Buray kung saan nagkaroon sila ng 8 anak. Ngunit ayon pa na hindi lamang umano isa ang kinakasamang babae ni Eclio Sr. kung saan may tinatawag pa itong spiritual wives. Sa mismong pagbalik ni Eclio Sr. sa Pilipinas noong 1950s, dito na nagsagawa si Eclio Sr. ng isang missionary works kung saan nilibot nito ang iba't ibang lalawigan ng Mindanao at Visayas. At sa mismong unang bahagi ng taong 1960s, dito na nabuo ni Eclio ang kanyang unang tagasunod kung saan tinatawag itong First 13. At sa patuloy na pagpapalawak nito sa kanyang ministeryo, dito na mas lalo pang dumami ang tagasunod ni Eclio ng umano'y nagpapakita na ito ng milagro kung saan nagpapagaling ito ng mga may karamdaman at mayroon ding nagsasabi na kaya umano ni Eclio Sr. na buhayin ang kahit pat mismong mga patay sa pamamagitan ng pagbigkas nito ng tinatawag na mantra. At sa unti-unting pagdami ng mga tagasunod ni Eclio taong 1965, dito na niya formal na tinatag ang organisasyong tinatawag na Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Dito na rin tinawag si Eclio Sr. ng kanyang mismong mga miyembro ng Divine Master. Ayon pa ng sekta na taglay umano nito ang kakayahang makapagsalita at makapagsulat ng iba't ibang lingwahe kagaya ng Arabic, Hebrew, Sanskrit at mismong Aramaic na lingwaheng ginamit upang mabigyang kahulugan ang lahat ng sinaunang misteryo
sa mundo. At nang dahil umano sa karunungang ito, kaya na ni Eclio Sr. na basahin ang tinatawag na Akashic Records na di umano'y nilalaman ng mga kaganapan sa nakaraan at kasalukuyan, kaisipan at salita at mismong mga tuntunin ng lahat ng nilalang sa mundo na hindi lamang sa mga tao. Ang naturang paniniwala ng samahang PBMA ay nakahango rin sa iba't ibang sekta kagaya ng Kristyanismo, Buddhism, Hinduism, Judaism at mismong Akashic Doctrines. Ang naturang sekta ay nagpapatupad din ng kanilang layuning clean living kung saan mariing ipinagbabawal sa mga kalalakihan ang mismong alak, paninigarilyo, pagsusugal at lalo na mismo ang illegal na gamot. Bagay na kung sakaling malabagman ang patakarang ito ng kahit na sino mang miyembro ay kaagad na matatanggal sa mismong samahan. Ngunit bago pa man natatag ni Eclio Sr. ang kanyang monasteryo sa kanyang mismong bayang Sinilangan sa Dinagat Islands ay una na itong pinasok ang mundo ng politika kung saan naging mayor ito sa Dinagat Islands mula 1963 kung saan pinanghahawakan ito ang naturang posisyon sa loob ng 24 na taon hanggang taong 1987 sa araw ng kanyang mismong pagpanaw. Dito na naipasa ang kanyang pagiging Divine Master sa kanyang anak na si Eclio Jr. Si Robin Eclio Jr. ay ang panganay na anak ni Eclio Sr. na isang musician at recording artist. Ayon pa na isang reincarnation umano si Eclio Jr. ng kanyang yumaong ama na si Eclio Sr. kung saan nasaksihan pa umano ito ng mga tagasunod ang naturang pagpapakita ng katauhan ni Eclio Sr. sa harap ng libo-libo nilang taga-suporta. Sa mismong pamumuno ng bagong leader ng PBMA na si Eclio Jr., umabot na sa 30 kalahating milyon ang miyembro ng organisasyon na binubuo umano ng 15 bansa. At nang kinilala na bilang Supreme Leader si Eclio sa kanilang mismong samahan sa PBMA kung saan tumunog na ang pangalan nito sa halos buong Dinagat Islands, dito na niya sinundan ang mismong yapak ng ama kung saan pinasok na rin ito ang mundo ng politika. Bagay na naging mayor si Eclio Jr. sa kanilang mismong lugar sa Dinagat Islands sa loob ng humigit kumulang 4 na taon mula 1991 hanggang taong 1994 kung saan kalaunay umakyat pa ang posisyon nito sa politika hanggang sa pagiging isang kongresista. At sa loob ng ilang taong pamumuno nito sa kanilang samahan at pagiging politiko rin sa kanilang lugar, tila ba naging daan ito sa unti-unting pagbagsak ni Eclio Jr. kung saan unti-unti nang kumalas ang iilang miyembro ng PBMA at nasasangkot na rin si Eclio sa kasong kaugnay ng naturang korupsyon. Ayon din na sa mga puntong iyon ay unti-unti na rin umunong nilalabag ni Eclio mismo ang mga patakaran ng kanilang simbahan. Ngunit sa likod ng samot-saring kontrobersiyang kinasasangkutan ni Robin Eclio Jr., tiyak na hindi pa rin ito hadlang nang makapag-asawa ito ng mas nakababata sa kanya at ito ay si Alona Bacolod na isang nursing ng University of Cebu. Ngunit isang araw buwan ng Enero taong 2002, gumulat na lamang sa publiko nang matagpuan ang bangkay ng babaeng nakabalot sa garbage bag sa isang bangin sa Cebu na kinilalang si Alona Bacolod na mismong asawa ni Robin Eclio Jr. Bakas sa katawan ng biktima ang tamo ng galos at pambubugbog na ayon pa sa mismong investigasyon na talagang sinakal pa ito bago nawalan ng mismong hininga. At sa mga puntong iyon matapos ang pagkakakilanlan ng biktima, kaagad na tinunguhan ng mismong investigador ang pamilya ni Alona Bacolod kung saan tinuturong pangunahing sospek si Robin Eclio Jr. Bagay na talagang mas lumakas pa ang kutob ng mga otoridad at mismong pamilya ni Alona nang malaman nilang kaagad na nagtungo sa Dinagat Islands si Eclio Jr. kung saan wala man lang itong pake sa natagpuang katawan ng kanyang misis na kalunos-lunos ang sinapit. Dito mas lalong nadiin pa ng tuluyan ang kademonyuhan ng salarin nang makita ang bakas ng mga dugo sa mismong bahay ng mag-asawa. Dito na rin napag-alaman sa pamamagitan ng testimonya ng kapatid ni Alona Bacolod na lulong umano sa droga ang kinilalang Supreme Master ng PBMA. Bagay na siyang tinitingnang dahilan ng otoridad upang mapatunayan na si Eclio nga ang salarin sa karumal-dumal na krimen. At sa loob lamang ng ilang buwan na investigasyon, Hunyo 19 taong 2002, inilabas na sa korte ang isang warrant of arrest laban kay Eclio Jr. Ngunit sa mga panahong iyon ay nakapagtago na si Eclio sa mismong PBMA headquarters nila sa Dinagat Islands. At nang dahil sa
umugong na banta ukol sa di umano'y armado ang organisasyong pumoprotekta kay Eclio Jr. Dito na pinagsama ang 150 kapulisan, pangkat ng AFP 10th Infantry Battalion at escorted pa ng 2 MG-250 helicopters at nang pasukin na sana ng mga otoridad ang nasasabing headquarters na pinagtataguan ni Eclio Jr. Hindi ito naging madali nang tumambad ang mga tauhan ni Eclio Jr. na armado ng matataas na kalibre ng baril. Bagay na dito na nangyari ang matinding sagupaan kung saan ayon pa ng mismong mga pulisya na gumante na lang umano sila nang bigla ang pinaulanan sila ng bala ng mga armadong tauhan ni Eclio Jr. na tinatawag umanong The White Eagles. Tumagal ng humigit kumulang 3 oras ang naging bakbakan ng mga otoridad laban sa buwis-buhayng tauhan ni Eclio Jr. at sa paghupa ng putukan, tumambad na lamang ang 19 na katawang wala ng buhay kung saan kinabibilangan ito ng 16 na tauhan ng PBMA at 2 otoridad at 1 sibilyan. Ngunit kasabay ng mga panahong iyon, isang di inaasahang kaganapan naman ang nangyari sa mismong pamilya at kapatid ng napaslang na asawa ni Eclio Jr. Minasaker ng isang tao ang pamilya at kapatid ni Alona na nagresulta sa agarang pagkasawi ng mga ito. Kaagad na binawian ng buhay ang ina at ama ni Alona Bacolod at mismong kapatid, habang ang isa ay nasugod pa sa ospital na kalaunay, binawian rin ng buhay. Wala ring kaawa-awang dinamay ng mismong sospek ang walang kamalay-malay na kapitbahay ng pamilya kung saan binawian na rin ito ng mismong buhay. Kaagad namang nakaresponde ang mga otoridad kung saan naabutan pa nila ang mismong sospek at kaagad nila itong natimbog. Kaagad ring nakilala ang sospek sa pamamaril na si Reco Gumulon na miyembro din umano ng samahang PBMA. Napag-alaman sa investigasyon na ang posibleng dahilan sa pagmasaker ng security guard sa pamilya ni Alona ay nang matapos umanong magdeklara ng all-out war si Eclio laban sa lahat ng taong kumakalaban sa kanya. Bagay na kaagad sumugod ang isang miyembro ng PBMA sa mismong tahanan ng mga Bacolod at nagpaulan ng bala na nagresulta sa pagkasawi ng pamilya. Kalaunay, sumuko naman si Eclio sa mga otoridad kung saan escorted pa ito ng iilang mga politiko papuntang Maynila. Ngunit kalaunan, ipinadala si Eclio sa Cebu upang harapin ang mga kasong nakasampa sa kanya, kagaya na lamang ng parricide, illegal possession of firearms at mismong paggamit ng illegal na bato. Ngunit ng mga taong iyon, 2003, ang kasong murder na isinampa kay Eclio ay tila ba naantala rin nang dahil sa umunoy kakulangan ng mga ebidensyang ng mismong mga otoridad. Bagay na kalaunan taong 2004, habang nakadetain si Eclio sa Cebu City Jail, nabigyan ito ng pagkakataong makapagpiyansa sa halagang 1 milyon na siyang inaprobahan naman ng mismong korte. Bagay na siyang ikinagalit ng husto ng pamilya ni Alona Bacolod nang dahil sa tila napakahinang pag-usad ng naturang kaso. At sa paglipas ng ilang taon ay dito na mas naging patong-patong pa ang kasong kinakaharap ni Eclio nang mahatulan ito ng guilty sa dati pa nitong kasong ukol sa korupsyon nang ito'y nasa mundo pa ng mismong politika. At hanggang taong 2012, tuluyan na ring nahatulan ng guilty si Eclio sa kasong murder ukol sa pagpaslang niya sa kanyang asawa ni si Alona Bacolod kung saan habang buhay na pagkabilanggo o reklosyon perpetua ang naging hatol sa kanya. Ngunit ang masaklap ng mga panahong iyon, si Eclio Jr. ay nakatakas at nakapagtago na. At nang dahil makapangyarihan at maimpluwensyang tao si Eclio Jr., kaagad na naglabas ng 2 million pesos money reward si Nooy Pangulong Noynoy Aquino sa kung sino mang makapagturo sa kinaroroonan ni Robin Eclio Jr. Dito na rin nabansagan si Eclio Jr. bilang number 1 most wanted sa Pilipinas. Ngunit sa paglipas ng halos isang dekadang pagtatago ni Eclio Jr., Hulyo at 30 taong 2020, sa ginawang pagtutulungan ng mga operatiba, posas ang kinahahantungan ng the most wanted criminal sa Pilipinas na si Robin Eclio Jr. sa mismong lugar na kanyang pinagtataguan sa Pampanga. Ang naturang operasyon ay talagang pinaghandaan pa ng mga otoridad ng dahil nga sa kanilang inaasahang posibleng sagupaan. Ngunit naging matiwasay naman at mapayapa ang pagsuko ni Eclio sa mga kapulisan kung saan ayon sa kanyang mismong salaysay napagod at nahihirapan na rin umano siya sa kadahilanan na rin ng unti-unting paghina ng kanyang katawan ng dahil sa edad nito.
At kalaunay sa loob lamang ng ilang buwang pagkakabilanggo, pumanaw sa mismong syelda si Robin Eclio Jr. sa edad na 61 nang dahil sa umano'y sakit nito sa kanyang puso. Ngunit naging matigas pa rin si Robin Eclio Jr. ukol sa umano'y pagkasangkot niya sa pagpaslang sa kanyang asawa, kung saan tad man ito ng ebidensya na nagpapatunay na siya ang utak at salarin sa krimen. Talagang hindi ito umamin sa naturang akusasyon hanggang sa kanyang mismong kahuli-hulihang hininga.